malinaw na pambubudol yung survey. Parehas ng mga pa-survey, mga kababayan, na si Sara, laging mataas ang ratings. Tapos yung performance ratings ng ating Pangulo, -3. Si Sara, 28, positive. Kung nagpaparapaniwala kayo sa pangbubudol nila, talagang mabubudol kayo. O ngayon, nag-file ng petition po for disqualification. Hindi matanggap yung result. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Iyakan yung kampo ng mga DDS ngayon. Bakit niya Mr. Maravillas? Yung in-endorse nila na kandidato nang sabi lamang sa survey sa pagka-congressman ng 2nd District ng Antipolo, talo, ang layo. Talunan po yung manok ni Sara sa Antipolo City. Ang panalo, mga kababayan, so yung anak ni Akop, Akop wagi sa Antipolo Special Election, nangakong hindi bibiguin ang mga constituents. Sabi ko sa inyo, huwag kayong naniniwala sa mga pa-survey nila. Ngayon, hindi matanggap ng talo ng manok ni Sara Duterte yung pagkatalo, nag-file ng disqualification. Yung kanyang abogado. Ito, mga kababayan, yung kanyang abogadong si Mark Tolentino. Siya din kasi, mga kababayan, mga abogado to, isa sa mga abogado ng mga Duterte, si Mark Tolentino. Siya din kasi yung nagpapakalat ng pa-survey na panalo yung kanilang manok. Yan yung mga post ni Atty. Mark Tolentino, Antipolo 2nd District latest survey for 10,000 respondents. Fieldwork, March 5 to 10. Red Liaga, panalo. Ayan, 51.01%. Yung ratings daw, 51.01%. Tapos, si Akop, 34.07%. Yan ang kanilang mga pinapalabas na mga pa-survey. Fake pala. Milya-milya po. 12,000 yan yung boto nang nakuha ng kandidato ni Sara, mga kababayan. Yung manok niya, 12,000 plus lang. Yung si Akop, 60,000. Yan Akop, 60,051. Si Liaga, 12,054 lang yung nakuha. Malinaw na pambubudol yung survey. Parehas ng mga pa-survey, mga kababayan, na si Sara, laging mataas ang ratings. Tapos yung performance ratings ng ating Pangulo, -3. Si Sara, 28, positive. Kung nagpaparapaniwala kayo sa pangbubudol nila, talagang mabubudol kayo. O ngayon, nag-file ng petition po for disqualification. Hindi matanggap yung result. Ito, basahin ko sa inyo. Sabi rito, bilang abogado, sabi ni Atty. Mark Tolentino, bilang abogado ng ilang mga botante ng Antipolo City, pinapaalam namin sa publiko na nagain na kami ng petition for disqualification laban kay Bong Akop sa Commission on Elections dahil sa mga aligasyon ng prohibited campaign practices at illegal electioneering na naganap kaugnay ng halalan. Sabi niya dito, mayroon din kaming natanggap na mga ulat na may ilang guro na nagsilbing election officers na tumangging pumirma sa protest certificates ng mga botante nang walang malinaw na dahilan. Ang ganitong mga insidente ay aming idodokumento
at pag-aralan kung may pananagutan sa ilalim ng election laws. Nais naming linawin na ang mga hakbang na ito ay ginagawa upang maprotektahan ang karapatan ng mga botante at mapanatili ang integridad ng halalan. Ipinapaubayan na namin sa Commission on Elections ang wastong pagdinig at pagresolba sa mga usaping ito alinsunod sa batas. Ayan joint petition for disqualification. Finail mga kababayan laban kay Dr. Philip Conrad Bong Acop, ang nanalong kandidato landslide mga kababayan, anak ni dating yung namatay na congressman Romeo Acop. Ito, naghanap buhay lang naman ito si Attorney Tolentino. Ayan nag-file siya ng disqualification case. Malamang ibasura lang. Di ba? 60,000, 12,000 lang yung nakuha. May naniwala din na 12,000 plus. So ang tanong ngayon, asa na yung lakas? Ang sabi, pag in-endorse si Sara, may magic po. Kaya may mga nag-apply na kay Sara for senator. Sabi ni Sara, in-announce niya, pero allergic ako ngayon sa politika, sa mga politiko daw pala. Allergic daw siya. Kaya sabi ng mga netizens dito, sabi ni Ashley Garvey, nag-iyak ka na ang mga ulagang DDS. Baka pag si Sara ang matalo sa 2028, sasabihin din ng mga DDS na dinaya. Sa trolls lang naman kasi umasa na malakas sa survey. You see? Sabi ni Eric Silva, kung nakakaboto lang sana ang mga trolls, Sabi ni Kaisley Mary Terera Villena, pag talo, tanggapin na. Hindi matanggap po. Naniwala kasi sila sa sarili nilang kasinungalingan. May yung mga survey nila na ang objective lang, bilugin yung ulo ng mga tao. Ginagamit nila para ma-influence yung desisyon ng mga tao. Ay, mananalo na niya. Doon na lang tayo niya sa mananalo. Hindi na umobra yung kanilang pang-uuto mga kababayan sa mga botante. Sabi ni Chis Tihada, ako pa din sila. Ito yung mga ayaw tumanggap ng pagkatalo. Daming dahilan. So ibig mong sabihin, yung ang dahilan, baka landslide ang boto. Dahil lang doon sa kahit ano pang gawin ninyo, napakalaki ng lamang. 12,000, tapos as against 60,000. Di ba? Milya-milya yung lamang. Sabi ni Marcos, Lagarde Madraso, accept the fact na social media lang kayo malakas. Kaya nga, sabi ni Jujit Panes, di matanggap ang aga kasi na nag-fake news na panalo daw sa mga survey, Attorney DDS. Sabi ni Ani Espinosa, mahal ng tao ang mga angkop, kaya please, wag na gumawa ng kwento. Manong, manahimik na kitang-kita naman, kakaunti lang ang bilang ng tao na may gusto sa kandidato nyo. Kandidato nyo po, tanggapin na lang ng matiwasay, wag na gumawa ng kwento. Kung hindi para sa inyo, tanggapin na lang po. Naghanap buhay lang naman yung Siyempre, inotos nyo ng ganyang kliyente tuloy na niya natin. Basta't may pambayad. Di ba? Anyway, yun lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po.